sa pinakamahaba nating pag-discuss at bilang muling pag-review nito, ang aklat ng Romans ay nahati sa dalawa. Tulad ng iba pang mga letters, ito ay una, naghahayag ng mga katotohanan, no? Sa Ebanghelyo, patungkol sa Panginoong Diyos, sa Kanyang anak, sa Kanyang kalooban, at ang kalahati nito nagpapahayag naman ng mga praktikal na bagay na dapat nating gawin kung tayo ay mananalig sa Kanya. At ang pinakamaganda rito mga kapatid, sa aklat ng Roma, kung sasummarize natin, ito ay nagpapahayag lamang na ang lahat ay nasa kalooban ng Panginoong Diyos. At sa bandang uli, sabi nga doon, yun na nagtanggal ng pagmamahal sa sarili. Huwag natin masyadong ibigin yung sarili mo. Ang mahalin mo raw, ang iyong kapwa. Tulad ng pagmamahal mo sa ating Panginoong Diyos. Na kung tutusin niya yung pong summary ng greatest commandment. Pupunta tayo sa aklat ng Efeso. Kasi dito sa ating mapa, meron akong mapa niyan. Salamat sa mga Panginoon. 9 pesos yata bili ko rin. Yata. Wala na yung tindahan ito. Sabi rito, nung unang mag-ministry si Paul, ang una niyang kinumusta ay ang mga taga-Galacia. Ayan. Kaya yun yung unang letter, natapos na po natin yan. Kasabay na naisulat ng Galacia ay ang aklat ng Santiago. So makikita niyo doon yung Santiago, AD 44-45, ano yun? Halos 10 to 15 years bago pagkamatay ng Panginoon na isulat po aklat ng Galacia, ganon din ang aklat ng James, at ang unang gospel ng Matthew, yan po pagkakano yan. So makikita niyo yung setting, bago pa, no? Bago pa ba yun? 15 years na lumipas. Pero gano'n eh. Ito yung mga unang letter. Kaya karamihan dito nagpapahayag dito ng gospel talaga. Makikita niyo. Ang pagkakaano niya ng gospel dito, very basic. Very basic po yan. Makita niyo lang. Pagkatapos noon, umuwi si Paul sa kanyang pangalawang paglalakbay na isulat po niya ang aklat ng Thessalonians. Pangungumusta lang po ito. Sa pangatlo niyang paglalakbay, ito natapos na rin natin, naisulat niya yung Corinthians, patungkol sa Corinthians at sa Roma. Itong tatlo niyang paglalakbay, hindi pa po siya, maganda pang buhay niya rito. No? Ministry. Pero pagdating po ng sumunod na paglalakbay, nakulong na po si Paul. Ngayon, bigat. At ang una niyang sinulat ay aklat patungkol sa Efeso, mga kapatid. So, nung sinulat niya ito, siya po ay nasa kulungan. At makikita po ninyo yan, para masubaybayan niya, sa aklat ng Acts, ito na isulat niya, sa Acts chapter 19, kung ano nangyari sa Efeso. Ang Efeso po kasi, bigyan ko ng background, ay isang maunlad na lugar, prime city po ito. At narito po yung tinatag natin, temple ni Artemis o temple ni Diana. Ilan si Diana? Oh, so young and oh, so Diana. Ibig sabihin, goddess of beauty talaga ito. No? Goddess of beauty. Sentro ito ng komersyo. Malapit ito sa dagat, mga kapatid. Maunlad na bayan. At merong mga Hudyo na lumipat doon na gusto ring makarinig. Pero itong lugar na ito, dito nagka-problema si Paul. Kasi nakalaban niya rito yung si Demetrius, yung tawag dito, negosyante na gumagawa ng mga kwintas, mga patungkol doon. Yun ang pumunta sa kanya kasi humina yung kita. So nakalaban din po dito yung komersyo. Kasi marami tuloy na nagalit sa kanya. At doon nga, nagsimula na, hindi na po siya nakabalik dito, hindi na po siya nakabalik sa Efeso hanggang siya po ay na-aresto at nakulong na sa Rome. Nakulong po siya. At ito ang kanyang unang sulat. Actually po, nakagawa po siya ng 4 na sulat dito. Sumulat po siya sa taga-Efeso. Sumunod na taon, sumulat po siya sa taga-Colosas. Tapos sinulatan niya rin ang mga taga-Pilipos at ganun din si Pilimon. Dito niya rin po naisulat ang aklat ng gawa. At ditong sumabay po si Lucas. Ito ay AD 60. Actually mga kapatid, ito yung time na ilang years na lang ay namatay po si Paul. So
salita mga kapatid, ang pagkakasulat nito ay parang sulat ng ano na, no? Ang mamaalam kasi nakulong na siya nung time na ito. So ano ang mga nasa loob ng Efeso? Ito po ang ating pagtutunan ngayon. Sa madaling salita, wag niyong bibigyan ng ibang kahulugan ang mga nakasulat dito katulad ng ginagawa ng iba. Palagi tayo nasa konteksto. Ano po? Mahalaga po yan. Tsaka lamang natin makukuha ang kabuuan ng meaning ng mga aklat nito. Ito po ang isang dahilan kung bakit iniisa-isa ko po ito ngayon. Total, mature na kayo sa pananampalataya, makita ninyo hindi po ganun ang pag-treat ng mga salita rito. Iko-konteksto mo ito, titingnan mo kung ano nangyari sa loob nito nang sa ganun pahayag natin ng tama. Ulitin ko, isinulat ito kung si Paul ay nasa kulungan na. Tatanungin natin, bakit ganun? Lingkod ng Diyos. Kala ko ba, protection na siya. Kala ko ba ang buhay sa kanya? Ay, sa kanya lamang. Pero makita nito, dito hindi ganun ang nangyari. Ito yung time na nagsimula na ng kalbaryo ng lingkod ng Diyos na si Paul. Pero maganda rito, sa kabila ng lahat ng iyon, kita natin ito sinasabi ko, ang maging tapat na kabukas, maliligtas, hindi po siya tumigil at lalo siyang nagsumigasig. Naalala niya mga taga-Efeso na walang ginawa kundi ito. Mercy. No? Ito, mga kapatid, inaalala niya, dami niya rin na-share doon mga kapatid. Halos ilang taon din siyang doon. At ayaw niyo mawala. Ito ang kanyang mga paalaala. At ang tangi rito, number 1, tandaan natin, at ito ang ating magiging guide. Ang topic na ito ay isa lamang po mensahe nito. Ang panukala, sabi ito sa 1:10 ng Ephesians chapter 1 verse 10, basahin muna natin. So nandito kagad tayo sa verse 10 kasi nandito po yung niya. Sabi, pagdating ng taktang panahon, ang panukalang ito ay alin? Pag-isahin kay Kristo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Yun po ang ng Efeso. Ang nito, malaman natin kung ano ang mga bagay patungkol. Paano pag-isahin ang langit at ang lupa? Doon pa lang makikita ninyo, may problema na. Bakit? Nagkahiwalay ba ang langit at lupa? Kaya nga, pinabasa ko rin ang aklat ng Genesis para makita ninyo na nung una mga kapatid, wala pong pagitan ang langit at ang lupa. Bakit? Sapagkat ayon sa aklat ng Genesis, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Isa po yun. Sabi nga dito, tuwing hapon, bumababa ang Diyos, o alam niyo yan, para kumustahin si Eva at Adan. Amen. Hindi pa walang barrier. Ano po? Yung langit at lupa, sa langit. Pero yung nasa lupa, hindi po umakyat sa langit. Amen. Kayo ba gusto nyo? Akit kayo sa langit? Diba? Yun ang namatay si ganito. Naalala ko dito. Sa loob ng 2 buwan ito, sabi ko, grabe, 7 patay ang inabot ko mga kapatid. 7 patay, sabi ko. Parang torture ng mind, no? Na sabi ko, nagkagano, sabi ko, grabe ang inabot ko. Pero, alam ko naman yun na kailangan matatag. Kasi depressing yun eh. May namamatay. Si kapatid. Doon na sa atin, 2, si Kuya Nestor at saka si kasunod pa. Dito naman sa amin, kasunod eh. Bababang loksalan ng isa, namatay naman yung isa. Tapos doon sa Teresa, may namatay din. Kung ano pa mga kapatid. So, parang ganun eh. May time talaga na inilalagay ang Panginoon Diyos. Pero ito ko na-realize na hindi, bakit nga bang panalangin natin pag may namamatay, pupunta sa langit, samantalang ang design ng Diyos, nandito sa langit, ang tao dito sa lupa, alam din niya yun. Kasi wala namang problema po nung araw kasi, yung langit at lupa, magkadugtong yan. Mababa ang Diyos, mga anghel andyan. Diba? Kung saan ka itinilaga ng Panginoon Diyos, doon ka. Amen? We do not deserve heaven kung tutusin. Kasi, ang lupa naman doon, banal din. Wala namang problema. Nagkaroon na ng problema nung, yun na nga, nangyari kay Adan at nangyari kay Eva. Actually,
Wala namang problema yung lupa. Ang naging problema yung tumira sa lupa, kaya sila po ay napalayas. Wala na. Yung original earth natin, hindi nyo na makikita sa ngayon. Amen? At nakita na lang natin na ang Panginoon Kristo nagkatawang tao, bumaba mismo sa lupa para ito ay iligtas, ito ay linisin. Kapag darating ang time, ang sabi naman sa aklat ng darating na time, babalik tayo sa dati. Kasi ito nga sa aklat ng Efeso, ang panukalat kasi dito talaga, muling maibalik yung dating kalagayan. At sa pamamagitan ng Panginoon Kristo sa aklat ng Revelation, kita ninyo doon mga kapatid. Ano nangyari? Kaya nga, tawag natin yung rapture, aalisin mo na yung mga banal, hindi mo papasok sa langit, sa gitna lang. Tapos nilinisin ang lupa. Pagkatapos babalik tayo lahat dito. Babalik tayo sa dati natin kalagayan. Ganda. Amen? Hindi nyo kailangan ng floodway, ng project. Hindi na kailangan yan. Mga ganyan yan. Wala nang ganyan. Wala nang lindol. Wala nang lahat. Amen. Okay. Tingnan natin dito ang sinabi rito ni Paul. Dara pa kayo mga kapatid? Sabi rito. Mula kay Pablo sa verse 1, na naging apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos. Okay. Very meaningful. Ang ibig sabihin ng apostol o apostle ay sent, isinugo. Yun po ang ibig sabihin ng apostol. Yun po. Tingnan mo nga dyan, Teng. Lagyan mo nga, apostle. Apostolos. Apostolos. He was sent. Ayan. Ayan, apostolos. An ambassador of the gospel commission. Ibig sabihin, sinugo ka. May nag-send sa'yo. May nagsugo. Panahon natin, dami sinugo, di ba? May mga pasugo. Di ba? Huwag lang madagdagan ng tisa ulit, no? Sinugod. Hindi na sinugo. Sinugod. So, walang pwedeng mag-angkin yan. Pero sa panahon natin, dami mong umangkin. Ano? Buti na lang, hindi ako nag-angkin. Malapit na siguro. Pagka nawala na rin sa tamang aral. Pero dapat hindi ganun. Kasi ang Diyos po, palagi yan. Kung ganun pag-isip, ang Diyos po kasi talaga, hindi naman talaga siya direktang bumababa. Except nung panahon talaga ni Eva Tadan sa totoo. Pero nung kasala ng tao, wala na po. Lahat yun ay sinusubo na lang. Whether ito ay propeta, di ba? Whether ito ay apostol na tinatawag, o tao itong mga sinubong ito, sila po yung nagsasalita. Kahit nung panahon ni Moses, yung nagsalita doon sa burning bush, it is an angel. What do you mean by an angel? Angel means messenger. Yun yung nagsalita ang Diyos sa pamamagitan ng messenger. Ganun palagi. So, wala po talaga pwede direktang makakarinig sa tinig ng Diyos. Malulusaw po tayo mga kapatid. Pag narinig mo yan, durog ka. Pag nakita mo naman yung patay ka, di ba? Wala pa nakakita sa Diyos kahit kailan eh. Unang-una, ang Diyos ay spirito. Wala talaga siyang particular na anyo o ano pa man na iniisip mo, baka ganito. Ang Diyos nandun sa burning bush. Aba, wala pong sinabi doon. Ang burning bush, ang nagsalita po din yung messenger in the presence ng Panginoon Diyos. Ganun yun. Amen. Katulad ng iba, sabi ng iba mga pastor ito, nakausap daw nila ang Diyos. That's a lie. Wala pong ganun. Amen. Kahit tingnan nyo sa Old Testament, pag may gusto sabihin ng Panginoon, magsisend siya. Send. Ng alin? Either an apostle or a prophet para magsalita, tagapagsalita. Ganun po palagi yan. Amen? Sana maintindihan po ninyo. Sabi nito, ito, tama ba na sabihin ni Paul na siya po ay sinugo ni Kristo? Sinugo ka siya ni Kristo, tama po ba? Mr. Mystics, palagay mo. Tama po, di ba sa aklat ng Acts? Di ba, nakausap nyo mismo ang Panginoong Kristo. Di ba? Nakasakay siya sa kabayo. Di ba? Bakit siya nakasakay sa kabayo? Pasusugod. Hindi siya pasugo nun.
pasugod. Ipe-persecute niya yung mga early Christians. Hinarang siya ngayon ng Panginoon Kristo. Laglag siya sa kabayo, nabulag siya. Binulag talaga siya. Bulag na hindi pa siya makapagsalita. Kita niyo. O ngayon, sino gusto makakita ng Panginoon Kristo? Kasi something na banal, makikipag-usap, makikipagkita sa'yo. Yung iba, nagtataka kung gustong-gusto nila yan. Hindi nila naintindihan kapag ganyan ang gusto mo, palaging may consequence yan. Sino ka para humarap sa isang napakabanal na Diyos? Palagay ko, mga kapatid. Naalala ninyo, ito maalala ko lang, naalala ninyo sa bundok ng Sinai? Anong sabi doon? Huwag ninyong paaapakin sa bundok, doon lang sila sa baba. Dahil pag sila itumuntong, mamamatay sila. Hindi natin kaya ang power ng Panginoong Diyos. Eh, yung kumulog-kumiglat, nagtakbuhan na eh. Sabi na Moses, ayaw na namin makipag-usap. Ikaw na lang. Amen. Kaya si Moses siya nakikipag-usap. O, sige, sino nakapanood ng tama yung Ten Commandments? Anong itsura ni Moses? Eh, para siyang tumanda na hindi mo, nag-iba yung itsura niya eh. Yun ay nakikipag-usap pala sa Diyos. Wala pong makakakita sa Panginoon Diyos. Espiritu po yan. Kahit ang mga angels, hindi po yan nakikita talaga. Ang may pakpak po, hindi po angels. Seraphim po ang tawag po. Cherubim. Iba po yun sa angel. Ang angel po kasi is messenger ang ibig sabihin. Ang cherubim at ang seraphim, winged creatures. At ako, yung ko na makakita niyan. Doon sa Grace. Grace Hill ba yun? Ang dami nagpapakuha, no? May pakpak pa rito. Si ano nga, meron pa eh. Si Batyon, si Gigi, no? Saan ba natin inunan yun? Yung may pakpak dito. O, diyan ka, pumesto ko rin. Yung naging angel. Angel na kapakala, naging angel pa. Sabi ko, minsan, hindi mo alam yung prophecy doon sa mga nangyayari. Amen. So, ganon. Sinugo po siya talaga, sa totoo lang. So, wala po kung ano ron. Wala na kung ano na talaga si Paul ay sino. Sa palagay niyo, bakit ginawa yun ng Panginoon? Pangalawa, una tinawag siya. Pangalawa kasi, alam ng lahat na walang maniniwala sa kanya. Wala talaga maniniwala dahil kalaban siya ng pananampalataya ng early Christians. Wala talagang maniniwala sa kanya. Kung hindi nangyari sa kanya yun, at hindi niya yun naikwento dun sa nagano sa kanya, tumanggap sa kanya, hindi yan tatanggapin. Kayo ba naman, alam niyo nagpe-persecute sa inyo, papapasok niyo sa loob ng bahay niyo? Alam nila, pag si Paul ay pumasok sa loob ng bahay, aaresto yan. At bawat aarestuhin yan, pinakamalala na dyan ang kamatayan. Ganun ang sitwasyon. At yun ang trabaho ni Paul. Ang dami niyang pinatay. In fact, ang nakita lang natin dito si Stephen, di ba? Yun na talagang nakalista din dito. Sino may kasalanan nun? Ito si Paul eh. Kasi siya yung binigyan ng authority ng Sanhedrin para mag-aresto at mag-persecute ng mga early Christians, mga kapatid. In fact, hindi pa naman Christian ang tawag dun eh. Kundi tagasunod lang ng way. Di ba? Tawag sa Panginoon Jesus, the way. Kasi yun daw ang sinasabi ng Panginoon, I am the way, I am the truth, and I am the life. Hindi naman nila pwedeng sabihin, ang Panginoon Jesus ay truth. Bakit hindi nila pwedeng sabihin na truth? Eh kasi, pag sinabi nila yun, lalabas sinungaling silang lahat. So hindi pwede nila sabihin. Hindi rin life, dahil nakita nila ang Panginoon sa Kristo at napatay nila. So ano na natira? The way. Common sense ay. Ang sabi nyo, the way kayo. O yan, sige, the way. The way of death. Ayan ang nangyari dito tayo. Ano nangyari kay Paul? Ilang araw siya nabulag. Ilang araw siyang hindi nakapagsalita. Sige, lumaban pa kayo sa Panginoong Jesus. Tingnan mo kung anong mangyayari sa iyo. Kaya itong epeso nito, lahat ng epeso nito, mga kapatid, napakahirap nito ang kalagayan dito ni Paul. Ang hilig lang ng iba, ang gaganda nga naman na nakasulat dito, pero hindi mo alam kung paano nangyari.
Ang panukala pala ng Diyos, ibalik yung dating kalagayan. Amen. At ang ginamit pang apostol, anong ginamit ng apostol? O sino ginamit ng apostol? Yung kalaban mismo ng pananampalatayang Kristiyan. You have to defeat the enemy. Yun ang mabigat. Sino ba sa inyo nakaranasan ng gera? Nakaranas ka na ng gera? Naalala ko lang ng pastor na pumasok ko ng ay kilo, karate. Sabi ko, pumasok ko ng karate. Kasi yung martial arts na yun, it's more on, hindi po siya yung paano ka mananalo, no? Kakaiba, alam ko naman kakaiba yun. It's more on, yung wisdom. May examination pa nga yun, eh. Bakit ka pumasok doon? Ano mo, unang-unang sabi sa akin ng master? Ano unang sinabi ng master? Sabi niya, kaya ka narito para matuto kang sumunod. Ganun niyo kung hindi ka susunod, huwag ka nang bumalik. Wala pa naman akong ginagawa, kapapasok pa nga lang. Yung kagandahan nila, dahil kung umpisa pa lang, hindi ka susunod, walang mangyayari. Tapos na yung session, binalikan naman ng master, kinausap ko niya. Sabi niya, pasensya ka na kung ganyan na sinabi, kasi ka na ng patakaran dito. Sana naiintindihan. Sabi ko, tama po kayo. Kung papasok ko sa isang di ka nilang marunong sumunod, huwag ka nang bumalik. Di, training na po, no? Training na. Sa bawat training, doon ko rin na-realize, alam nila na pastor po ako, pastor rin tao na sa bandang huli, meron po tinatawag na sparring. Alam niyo yung sparring, paglalabanin na kayo. Lalabanin kayo. Siyempre, kabado ka. Sa bawat gera naman ganun. Ako, naiintindihan ko yung nasa puso ng mga sundalo. Kapag may gera, pinakamahirap po. Dahil hindi mo alam kung buhay ka pa nalalabas sa gera yun. Ito matatapang po talaga. Kaya tawag natin sa kanila yung mga bayan. Okay. Di-exam na mga kapatid. Siyempre, tulad natin, ang daming nating natutunan. Amen. Paano ganito? Ito sa akin, sa amin paano mo i-depensa yung sarili mo. Exam. Siyempre, wala naman akong muwang na pero alam ko na walang nakipaglaban na hindi katatamaan. Naipagkatanggol ko sarili ko. Nung bandang huli, sabi nung master, halika, sabi niya, tinawag niya yung mataas ang belt, black belt yata yun. Tinawag, sabi niya, yan ang karapin mo. Ganun ako, sabi niya. Ang sabi lang mag-iingat ka. Hindi naman po kumuha ng kutsilyo, pero yung kutsilyo niya po ay hindi po totoong kutsilyo. Parang kahoy lang. Inano po yun sa uling. Kasi puti po ang uniform. Para kung sa katamaan, alam na, parang na sa ako. Sabi lang sa akin, sige, start. Sige, gumagano sila. Mag-iingat ka, sabi-sabi. Kaya, paano mo ipagtatanggol ang sarili mo? Akalain yung mga kapatid na yan. Siyempre, yung mga pinag-aralan mo, hindi mo alam kung ano yung kalaban mo. Nakita ko sa sasaksakin niya ako mga kapatid. Di alam ko lang ang gagawin ko. Ang hindi ko nakita, nililipat pa lang yung kutsilyo sa kaliwa. Diretso po yung kutsilyo rito sa puso. Pagkanin ko, sir, patay na pala ako. Sabi niya, yan ang pag-iisipan. Walang sundalo, walang nakipaglaban na hindi tinamaan. Hindi nagkaroon ng sugat at hindi nagkaroon ng kailangan. Amen. Ito ang nakita ni Paul din sa kanyang sarili. Si Paul ang isa sa pinakamatalinong Pariseo.
In fact, siya nakakuha ng ano na paraan niya, lusubin yung mga unang Kristiyano, binigyan siya ng authority. Pero hindi niya alam, nung siya'y nasa taas na ng kabayo, alam po ninyo, pag nung time, ang nasa kabayo lang ay mga official po yan. Pag ikaw ay ordinaryo sundalo, nandun ka lang sa baba, diba, naglalakad, nakita naman sa mga pelikula. Ang mga nasa kabayo, yung mga official po yan, yung mga matatagino. Pag puro nakakabayo yan, yan ang pinakadelikadong kalaban. Si Paul, binigyan siya ng karapatang sumakay sa kabayo. Diba? Ibig sabihin, yabang niya, dire-diretso. Hindi niya alam. Bubulagin ka lang pala, wala ka na. Laglag sa kabayo. Hindi nakapagkalitan ng 3 araw, 3 gabi. Wala siyang nagawa. At ang sabi niya lang, sino po kayo? Panginoon. Titigan niyo mabuti yan, mga kapatid. O isipin niyo mabuti yan. Sa daigdig na ito, akala ng sanlibutan napakagagaling na. Nasa kanya na ang lahat ng bagay. Pero nakakapagtaka sa sanlibutan ito, sa atin nangyari yan. Bigyan ka lang ng isang sakit. Lana. Bante, tigil na. Lahat ang pinagpaguran mo, na-realize ko ito ng bandang huli na eh. Magpagawa ka ng bahay, bumili ka ng sasakyan, ito na pinagmatalino, bigyan mo na ng award, amen? Tapos sa isang iglap, nakagano ko na sa ospital, nakalimutan na mo na, wala na, hindi mo na naalala kung anong bahay mo, anong kotse mo, pati nga yung kung sino asawa mo, mga anak mo, wala na eh, nakagano ka na lang. At ang iniisip mo na lang, yan. Yun nga, may isa pinapatuto ko, yung tinawag ko, palagi ako tinatawag, Pastor, pwede bang ano, kung anong gagawin, may mangungupisa, bakit, mamamatay na, o ito na naman. Kasi dama ko po yung hinagpis eh. Nung minsan na sabi niya, Pastor, pwede po ninyong ikasal? Bakit? Wala na po eh. Nasa hospital na po. Nawag ako, nasa hospital na. Wala mag-isa eh. Sabi ko dun sabi ng nurse sa akin sa ano, di ba, sa counter. Magandang maga po. Magandang maga po, ma'am. Bakit? Ma'am, pwede po ba akong magkasal? Sabi ko na. Bakit po kayo magkakasal? Hospital po ito. Matay na po. Parang na ano yun. Sige po. Sabi niya, sige po. Sabi ko, nasa na ba yun? Oh, pagkakilala ko naman po, taga-Bilibira po. Siya katingin na po sa amin lahat yung, siyempre, ano po siya yung public ward. So, ang dami na nakagano. Sabi ko, kapala ko na naman ang mukha ko. Yung magkakaano ka doon sa, nakagano na po. Pero nakakapag-ano pa naman siya, nakakasagot pa naman. Saan doon yung asawa? Sabi ko lang doon sa mga tao, pasensya na po muna kayo, medyo magsasalita na po kasi ikakasal po ito. Kasi bawal po naman po yung maghingi ka sa loob ng ward, di ba? Diba, nurse? Bawal yung, hingi na po ko sa inyo. Nakatingin po silang ganun. Tapos, yun. Pag binabanggit mo na yung mga patungkol sa ganyan, na pagsisisi, bago kayo kasal, sisi muna kayo ganun. Pero ano naman sila eh. Ano po yung crusade? Nag-crusade tayo yung evangelistic. Ano ba ito kayo? Hindi na, ano. Evangelistic crusade po yun. Simula po, yung isa po yun na ano namin. Na, ano po yun? Yung bodybuilder. Alam mo yun? Bodybuilder po siya. Ang laki po ng katawan niya. Nanalo na siya sa yung palaki ng katawan. Yung lalaki ng muscle. Tapos makikita mo siya naka-ano na siya. Nakasakit po siya. Sabi ko, ano yun? Nung inaano po namin siya, si Joseph, patay na rin po yun. Kung patay na nga tayo, sino po ba yung isa? Dalawa sila eh. Sabi ko, ano, Pastor, ano, siyempre, crusade, ano, yung healing, prayer, ano po natin ang prayer, sabi ko. Kaya sabi ko gano'n. Pero sa kalagayan niya, hindi na yung gagaling siya. Hindi po, subukan natin. Hindi po. Pinata. Para kasi nawawala na sa isip. Nawawala na sa isip. Aba, pinilihan sa dalawang kamay. Sistong yata yun siya. Inihan silang gano'n. In Jesus name. Sa pangalan ng Jesus.
Maramdaman, lumayas ka. Gusto tayo sa atin nung lumayas ka, gano'n. Gano'n. Pangalan ni Jesus. Hindi nakatingin ako, pero ako sa amin dala na. Pray. Mamaya po. Kumanon yung may sakit. Ay, ang lutong ng PI, mga kapatid. PNI yung... ang lutong ng